So lumabas nga yung report about kay Kyrie na bigla siyang nag-request ng trade. Bigla din nagkagulo yung mga teams ngayon. Si King James nakaabang lang. Si Kevin Durant nagulat nang malaman yung report. Ginawa rin naman niya yan nung last free agency. Base kasi sa report, nung hindi nakakuha si Kyrie ng $200 million na contract extension, tumigil makipag-usap ang kanyang agent sa Brooklyn. Ang medyo magulo lang doon, bakit siya magpapatrade agad kung ang habol ng kampo ni Kyrie ay malaking kontrata? Actually, nasa supermax contract na si Kyrie kung sakali. Pwedeng umabot yun ng $40 to $50 million per year ang makukuha niya. At kung mag-i-stay pa siya sa Nets, additional na 1 year yun para 5 taon. Kung mapupunta naman siya sa ibang teams kahit pa sign and trade, nasa 4 na taon lang din na makukuha niya, pero nasa $40 million pataas per year din na makukuha nitong si Kyrie. Ito kasi yan, ang agent ngayon ni Kyrie ay yung kanyang stepmother, si Shetela Riley Irving. Since last year pa yan, siya na nag-handle talaga kay Kyrie. Doon din nagsimulang bumagsak yung mga offer dito kay Kyrie dahil nga sa mandate na rin at isa pa, nawala nga sa kanya yung Nike. Si Kyrie pa rin talaga ang may last say kung saan siya gustong pumunta dahil nire-represent lang siya ng kanyang stepmother bilang agent. Dahil ang trabaho talaga ng nanay ni Kyrie or yung agent niya ay Senior Vice President of Ads sa sales ng Paramount sa Black Entertainment Television. Base din kay Woj, 3 teams ang interesado ngayon dito kay Kyrie. Posibleng dumami pa yan dahil nga makokontrol nila. Base pa dito kay Woj, andito ang Lakers, Suns, susunod na rin yung Dallas. At isa pang sinabi nitong si Woj, small market trade ngayon si Kyrie dahil nga sa mga potential na mangyayari at yung mga nangyari na dati pa. Ang isa pa dyan, inaasahan kasi ni Kyrie kung matrade man siya, yung team na makakapagbigay sa kanya ng contract extension. Sa 3 nabanggit ni Woj, Lakers, Suns at Mavs, titingnan ko lang dito kung sino yung merong mga asset na pwedeng makuha siya. Una yung Phoenix Suns. Si Kyrie kasi meron pang $36 million. Mula 2023 hanggang 2029, ang Phoenix Suns ay merong pang first round pick. Meron silang pwedeng i-throw in dito kay Kyrie. Pangalawa, gusto ding i-trade ng Phoenix si Chris Paul. Pero dati, ang gusto ng Nets si Booker. Dati pa yon. Sa Lakers naman, ang pinaka-best offer para makuha nila si Kyrie ay si Russell Westbrook. Hindi ko lang sigurado kung tatanggapin ng Brooklyn Nets itong si Westbrook dahil nga expiring contract din siya at nasa 6-man position. Isa pa kung isasama nila yung 2 draft picks. Ang isa pang magulo doon sa Lakers, limited asset kasi sila or yung merong player na may value talaga. Hindi naman imposible makuha nila si Kyrie. Pwede naman gumamit ng multi-team trade. Sa isang article pa nga, kung iti-trade din naman si Kyrie papuntang Lakers, isama na si Ben Simmons. Ang Dallas nangangailangan ngayon ng tulong para dito kay Luka. Si Kyrie kasi nag-improve na. Pero pareho silang dominant ball handler. Pero asset nga lang yung pag-uusapan natin. Titingnan ko lang dito, meron silang first round pick mula 2024 hanggang 2029. Pwedeng i-throw in yun. Ang pinaka-best player na maibibigay ng Dallas sa ngayon, si Dinwiddie, Tim Hardaway Jr. at pwedeng isama si Christian Wood kung saan nga expiring contract din. Sa 3 teams na yan, mayroong mga connection kay Kyrie. Yung owner ng Phoenix Suns, si Match Ishba, ay nagre-ready na nga pwedeng i-offer kay Kyrie. At isa nga doon, yung mga draft picks at itong si Chris Paul. Sa Lakers naman, si LeBron, gusto ulit makakasama si Kyrie. Pero kung ibibigay nila ang 2027 at 2029 draft picks nila. Ang Dallas naman ngayon, yung GM nila, si Nico Harrison, ay matagal nang kilala or nakasama na si Kyrie sa business dahil dati siyang Nike executive. Pati si Jason Kidd malapit din kay Kyrie. Pero ang decision nun ay nasa management pa rin ng Nets kung sino ang merong best offer na maibibigay para kay Kyrie.